Papalit ako ngayon ng handle grips tsaka mud flap kay ADV tsaka kay Click. From Hi-Des Philippines, may mga bago silang stock ngayon na mga black. Hi-Des din ngayon yung gamit ko. Papalitan ko lang talaga nito kasi mas nagustuhan ko to, mas malambot kasi. Ito ang The Rapid. Tapos itong mga extra na pinadala ni Hi-Des grips tsaka mud flap din, ibibigay ko na lang sa mga makakakilala sa akin sa daan. Install natin to kay Click tsaka kay ADV. Unahin natin install tong The Rapid na handle grips kay ADV. Hindi mo kayo malilito dyan kasi yung isa mas malaki yung butas. Itong mas maliit yung butas dito sa may kabilang side. Ito yung sa throttle side. Baklasin ko na itong barrens ko na pinalitan ko na ng mahabang bolt kasi may extender yan dito para pumantay sa side mirror. 10mm na stainless bolt. Ito yung extender na nilagay ko sa kanya. Galing to dun sa aftermarket ko na extended barrens. Yan, yung isang part. So, ito yung stock para stable pa rin or walang vibration. Kasi may balance yan. Mabigat tong stock na barrel natin eh. Tapos stainless bolt na 10mm yung ulo. Pangatin lang natin dito. Tapos spray natin ng WD-40 para madaling mahugot. WD-40, pampadulas. Sigutin natin. Ganito rin kapag stock. Pero yung stock usually mahigpit yun. So kailangan nyo ng impact screwdriver para ma-breakdown yung thread locker nya dun sa may screw. Silahin natin palabas. Ito rin pa lang sa akin is tinabas ko. Gawa nung Atom MDL switch ko na clamp type siya. So tatabasin ko din yung isa. Yung bago kong ikakabit. Tanggal na. Ito yung Tourer na handle grips. Tagal ko nang gamit to, taon na. Di pa siya na lumalagkit. Same pa rin yung texture niya. Kapit pa rin sa kamay. Tanggalin ko muna tong Atom MDL switch. Salisin ko na tong isang part na tinabas ko dati. Ganito rin yung kay Click ko eh, kasi may Atom din yan na switch na clamp type. Punas konti. Sprayan ko lang siya ng alcohol para matanggal yung mga WD-40 na nilagay ko. Punas. Ito mapapansin niya medyo mahaba siya. Pero pag ginabit mo na kasi yan, parang umiiksi na kasi mag-e-expand yan eh. Mas masikip yung pagpasok dito. Pero tabasin ko muna dito sa dulong part. Tapos tingnan ko kung kailangan ko magtabas dito mamaya. Para dun sa spacing nung Atom MDL switch ko. Pasok ko lang muna ng konti para may guide ako sa pagtatabas. Tabasin ko siya ng cutter dito. Pantay yung tabas na mas madali. Ano, okay, natabas na. Yung alignment na lang ay pantay ko na lang pala dito itong guhit para may basis ako. Tanggalin ko muna to. Subit ko lang ulit itong Atom 3-way switch na clamp type. Sagad ko lang yung position nya. Sigpit. Ito naman sukatan ko ng tabas na kasize nito, yung lapad. Guide. Ayan. Tapos balik ko dito. Make sure lang na pantay. Tabas. Pero kung di naman kayo nakaganito na MDL switch, rekta salpak na lang to. Dahil natin tong tinabas natin, nakaka-size lang nito. Lagyan natin ng konting dishwashing liquid para madali siyang mapasok. Lagyan na natin tong bukanan nitong grips. Kasi align ko lang tong guhit na to, dito sa guhit na to. Swabe lang yung pasok. Sakto naman yung alignment. So yung sobra pwede nating irekta kung halimbawa stock yung barrel na gamit nyo. Ayan, sakto lang naman. Pero yung sa akin hindi kasya. So siguro lalagyan ko ng spacer. Pero tayo natin ilagay. Umubo ka naman siya. Parang kahit pwedeng wala ng spacer, no? Pwede pala. Rekta. Make sure ko lang na nakaangat lahat. Hindi naiipit. Ayan, okay naman siya. Bumuka siya. Torque ko naman siya ng 7 Newton meters. Yun, 7. Sumagad na siya dito sa yung pwesto niya. So, kaya tayo dito sa isang side. Ito tayo sa throttle side. Tanggalin natin yung bar end. Suksok natin to flat screw.
Tapos WD-40 pampadulas sa loob. Ito medyo mahirap tanggalin to kasi mas masikip. Gawa ng throttle housing. Okay lang, padulasin muna. Pero actually, dahil hindi ko naman nagagamitin to, pwede ko nang i-cut na lang, no? Para hindi na ako mahirapan. Cut ko na lang siya. Parang 1 year plus ko na yata gamit to. 1 year mahigit. Siguro almost 2 years. Ganda pa rin hanggang ngayon eh. Okay, cut ko na lang siya. Mas madali. Na ako mahirapan. Sa alcohol para matanggal yung WD-40. Punas. Ito palang throttle ko. Tinabasan ko na yan. Papansin nyo to, meron yan dati dito na nakaumbok na ganun. Para dun sa slot nung sa stock na throttle grip. Ito tinabas ko na para mapapasok ko ng sagad yung aftermarket or yung high-des na grips na gamit ko dati. Tsaka itong lalagay ko ngayon. So itong part na to, tinabas ko din. Meron din yan nakaangat na ganun. Pinantay ko lang siya dito. Ang ginamit ko rito yung rotary tool ko. Pero pwede rin namang mano-mano, cutter or yung file. Basta matabas nyo lang tong dalawang side na to. Kapag magpapalit kayo ng aftermarket na handle grips, kasi walang slot yan na pasukan nun. So hindi mo masasagad tapos ito, kaangat. Pero depende na sa inyo, diskarte nyo na. Lagyan ko ulit siya ng dishwashing liquid para madaling mapasok. Pag kasi natuyo na tong dishwashing liquid, hindi na siya madulas, hindi na siya gagalaw-galaw. Kaya ito ginagamit ko pag naglalagay ako ng grips. So yung throttle grip, mas malaki yung butas. Pasok na natin. Pantay lang ulit natin tong guhit na to, dito sa guhit na to. Medyo masikip lang to, ipasok. Ano kaya naman, tiyagaan lang. Tiyagaan lang din ang pagpasok. Lapit na. Tapos, syempre, hindi natin isasagad dito kasi sasabit yan dito. Sakto lang natin. Yan, sakto na. Sakto yung gap dito. Tapos, yung position niya, pantay natin dito. Yung guhit, habang hindi pa tuyo yung dishwashing liquid. Para din may guide ako sa throttle play. Yan. Ito yung fully closed. Tapos, ito yung throttle play niya. Free play. Pantay dun sa throttle para hindi siya didikit. Yan, pantay na. Tapos, kapit na natin yung barrel. Okay na. Torque naman natin ng 7 Newton meters. Kagaya ng isa. 7 Newton meters. Yan, okay na yung grips natin. Sakto lang siya. Wala siyang sabit. Sakto yung position. Lambot talaga nito eh. Ang sarap sa kamay. Yung kabilang side naman, nilagyan ko siya ng bolt na spacer. Para pantay lang dito. Tapos nakalapat lang to. Ito medyo may gap. Pero okay lang yan. MDL switch. High-des Philippines. Ito pala yung kay Honda Beat ko. Yan yung gamit ko kay Honda Beat. Kaya yan yung nagustuhan kong ilagay. Malambot kasi sa kamay. Palitan ko na lang din to ng Rapid. Same process lang naman ng kagaya ng ginawa ko kay ADV. Yan, okay na. Nakabit ko na rin yung kay Honda Click. Tabas din siya. Extended bar end. Ang sabit. Ganda nito, no? Kabit naman natin yung mud flap kay ADB tsaka kay Honda Click. Tanggalin natin tong stock na mud flap. Dumi ah. Tanggal na. Asan ko muna madaming dumi. Compare natin yung high-des na mud flap. Pare-pares lang yung alignment ng butas. Tapos yung size niya, mas mahaba ng konti dito sa gitnang part. Yung high-des. Mas hindi makapasok yung dumi. Kabit na natin to. Shoot na isa. Next. Shoot na yung pangalawa. Make sure natin na nakalapat. Shoot na yung pangatlo. Last one. Shoot na yung last. Make sure ko lang na nakalapat. Okay na, nakabit na natin yung kay Honda Click. Mas mahaba siya dito. Siya mas makapal syempre. High-des mud flap kay Honda Click. Okay na yung kay Honda Click. Nakabit na natin yung mud flap at handle grips. Ito naman kay ADB, ito yung luma ko. Iba yung kulay niya. Pero same lang yan. Dahil nga meron na silang stock na mga black. Yan, nabigyan tayo ni High-des. Okay pa rin to. Di pa siya yung parang lumulutong. Sobrang lambot pa rin niya. Ganda pa rin yung texture ng goma. Ito compared sa stock naman, mas malapad dito. Tsaka mahaba ng konti. Sandin natin. Tapos kabit na natin tong black. Shoot lang natin.
Shoot, make sure na nakapasok. Syempre. Okay na. Hi-Des mud flap na black. ADV 160. Okay na din yung kay ADV na handle grips saka mud flap. Rapid handle grips. Hi-Des mud flap. Itong extra na mud flap na pang click at ADV, bigay ko na lang sa mga makakita sa akin sa kalsada. Pati syempre itong mga extra grips. Tourer, Urban, tsaka Storm. Lambot talaga nitong grips na to. Sarap gamitin. Lambot to. Tsaka napansin ko parang mas kumapal siya compared dun sa isa. Parang mas makapal yung diameter niya or mas makapal yung goma, kaya rin malambot. Tapos siguro makakadagdag yun na mas madali ka makapagpihit ng throttle. Parang konting pihit mo lang, mas malakas na yung takbo. Hindi mo na isasagad na kumbaga parang malalim yung pihit mo. So far okay naman siya, walang sabit. Pagka binitawan mo yung throttle, hindi siya nagbabind. Sakto yung spacing natin. So ito magdedepende sa motor din yung spacing. So diskartehan nyo na lang. Ang importante hindi siya sasabit dito sa throttle housing tsaka dun sa may bar end. Dapat walang sabit para hindi siya maiipit syempre. Nagustuhan ko kasi talaga to nung kinabit ko kay Bit dati. Ang lambot kasi niya talaga. Ang sarap. Kaya nung nagka-stock ng black na sabihan ako ni Eugene ng Hi-Des Philippines. Ayan, ito yung request ko sa kanya. Tapos yung mga extra na grips tsaka yung mud flap na bigay ko sa inyo kapag nakasalubong niyo or nakita niyo ako sa daan. Tapos ito rin pala itong deck pad ko, Hi-Des din yan. Yan, mag 2 years na rin yan. Tested ko na yung quality niyan, matagal talaga. Pati yung dikit, kasi ito naka 3M tape to eh. Hindi siya natutuklap kagad. Pero yung dati nilagay ko dito, tsaka yung sa may tapakan, sa may pillion, yun, medyo bumubuka yun katagalan. So ang ginawa ko, ito na lang yung tinira ko. Ito lang naman kasi din yung lagi kong pinapatungan ng gamit. Yung Immortal Tunnel Bag para syempre hindi magagasgas. Tapos ito rin, itong key holder yan. Hi-Des din yan, pang ADV. Ang maganda yung quality nung ginagamit nila na material sa mga goma. Pati yung 3M niya, 3M tape niya. Tested ko na, kumbaga yung quality. Yung grips nga, hindi pa naman siya talaga palitin. Pinalitan ko lang talaga kasi binigyan nila ako nitong mga bagong stock. Ito kasi mas gusto ko nga rin to. Maganda yung ano nito eh, malambot. Sarap sa kamay. Ang ganda. Lambot niya eh. Yung presyo pala niyan, yung grips nasa 600. Tapos universal siya, meron din siya ng mga pang classic. Yung maliit yung butas dito, ito kasi 'di ba malaki yung butas. Yung parang sobrang liit lang ng butas niya kasi yung mga classic bikes. Yung iba doon wala talagang bar ends. Yun, pwede yun. Marami rin silang klaseng models, pipili na lang kayo. Tapos pare-pares lang yung quality ng goma. Maganda talaga. Yun namang mud flap is nasa 300 pesos. Tapos marami siya na mga model din or iba-ibang motor. Honda Beat, Honda Click, Aerox, NMAX, M3, madami. X-Max, mga ganyan. PCX 150, 160, ADV 150. Tapos yung body protector talaga, yan yung main nila na product. So, marami din mga motor yan na iba-ibang klase. Talagay ko na lang yung Shopee nila, Shopee link para ma-check nyo yung mga products nila kung interesado kayo. Tested ko naman yung quality kaya mabavouch ko na yan, yung Hi-Des Philippines na mga products. Ito namang gap dito, hindi naman siya pansinin, hindi halata, although papasukan to ng dumi, malamang kasi medyo may gap ng konti. Ganun talaga kasi merong parang umbok tong ano eh, itong sa switch, kaya hindi siya sasagad. Unlike yung isa na flat lang, kaya medyo sagad yon. Pero okay lang naman, hindi naman siya pansinin pagka ganyan. Tsaka depende naman yan kung nakaganto kayo. Kung hindi naman kayo nakaganto kasi rekta salpak na lang yun, so mas madali yun. Tsaka syempre hindi nyo natatabasin. Ito tinabas ko kasi nga andito yung MDL switch ko na clamp type. Pero okay lang para sa akin, okay lang yung gap na yan, walang problema. Hindi naman siya pangit tingnan, lambot talaga. Ay, walang sabit to. Walang sabit. So ito na lang tayo doon sa may tulay, tapos check natin yung mud flap. Nag-ikot-ikot lang ako para ma-test natin, pero so far ang lambot talaga niya, sarap gamitin. Nagamit ko na rin nga kasi kay Bito, pero ilang beses ko lang din nagamit kasi si Bito, hindi ko na nagagamit ngayon. Literal, nakatambak na lang siya doon. Baka i-hibernate ko na si Honda Beat. Pero ganito rin yung grips nun, kaya pinagpare-pares ko na sila, pati si Click, ganito na yung grips. New Sacobia Bridge, yan. Hinto tayo doon, banda doon. Tingnan natin yung mud flap. Nakahinto na ako dito sa may New Sacobia Bridge. Ito na yung mud flap natin. Covered na covered, no. Hindi masyadong mapapasok yung sa may throttle body. Ganda niya, kulay black. Kasi yung dati ko kulay gray. Yun lang kasi yung available noon. Ngayon lang nagka-available ng mga black. Pati yung sa mga grips, ngayon lang nagka-black din halos. Pero ngayon marami na silang stock.
So okay na yung test ride natin. Diretso na ako pa uwi nito. Dito ko na rin tapusin yung vlog. Kita-kits na lang sa daan. Pagka nakita nyo ako, bigyan ko kayo nitong mga extra na grips tsaka yung mud flap.